Cooper Samurai. Last week nag-upload ako ng first impression ko. So sa mga subscribers ko, once again, sorry sa sobrang tagal ko na hindi nakapag-review ng shoes. So sana tuloy-tuloy na ulit, pero I don't think na makapag-upload pa rin ako weekly kasi I need to wise up sa pag-spend ko ng money sa pagre-review ng shoes kasi I'm spending my own hard-earned money para sa aking hobby na pagre-review ng shoes, and I'm not making any money doing this, kaya I need to wisen up muna. So yun, well, first things first, traction, yung pattern niya different sa Jamorant ko na Halloween. So hindi ko matandaan kung anong grade yung binigay ko dun dati. I think 8 to 8.5 yata yung binigay ko dun dati, or 9, something like that. Hindi ko na matandaan. Pero to, una kong ginamit, hindi siya ganun ka-impactful. Pero the more na gamitin nyo is, the more it will get better tong shoes na to, and especially yung traction niya. So, I can go sa traction ng about 8.5 to 9. So, yun. It's not bad, but it's not that great. So for me, best traction ngayon is anti or leaning. So I'm going with 8.5 or 9 sa traction na ito. Then next is cushioning setup niya. Well, alam naman natin lahat, si Jamorant is a high flyer. Sobrang taas niya tumalon. Pero yung cushioning setup niya, for me, mas maganda yung cushioning setup ng Adidas na Anthony Edwards. Like yun is like parang ginawa talaga para sa high flyer na athlete. Pero kasi magkaiba kasi ng body build si Jamorant tsaka si Anthony Edwards. Si Anthony Edwards medyo mamasal siya compare kay Jamorant. And si Jamorant is like very light ng type ng body niya. Kaya siguro hindi na masyado nag-focus yung Nike sa cushioning setup niya. So similar pa rin siya sa Jawan. So yun nga. Well, maybe I can go 8 to 8.5 sa cushioning niya. Kasi it's not that good. Pero usually naman sa mga Filipino or mga non-professional athlete like na hindi high flyers, it's gonna make the job done kasi hindi naman like yung average na hooper is hindi naman high flyer, so okay na din para sa mga consumer. And yun, around yung cushion niya around sa ankle is medyo makapal din. So, kahit manipis yung medyas nyo, okay lang. Hindi kayo ma-feeling na uncomfortable kayo around sa ankle. So, yun. I can go 8 to 8.5 sa cushion. Then, next is yung fitting. Fitting niya, hindi ako nakakuha ng size ko na size 9. This is 9.5. So, half size big siya sa akin. Yung fitting niya, hindi advisable na mas kumuha kayo ng half size na malaki or one size na malaki. Mas maganda kung true to size yung kunin nyo. Kasi nga, low tops yung design niya. Low yung design niya. So, yung around sa heel, pag tumatakbo kayo, parang feeling nyo matatanggal yung sapatos. Kasi low siya eh. So, ewan ko, baka sa akin lang yun. Ganun lang yung pakiramdam ko. Pero hindi naman siya natanggal sa paa ko kahit isang beses. Medyo nag-aalangan kasi usually true to size ang kinukuha kong size ng sapatos ko, kaya medyo siguro nababothered lang ako or hindi lang ako sanay. Pero syempre may mga tao kasi na wide foot kaya prefer nila yung malaki ng konti para mas komportable sila. Pero kung hindi kayo wide foot, I advise na go kayo sa true to size ng sukat ng paa nyo sa sapatos na to. Pero kung wide foot kayo, maybe half size big kayo. So
So yun. Then next is yung lace. Lace niya, well, it's working perfectly para sa sapatos na to. For me, mas maganda talaga yung flat na lace compare sa round type na katulad ng Anthony Edwards. Kasi ito, hindi siya masyadong matatanggal yung lace niya habang nagbabasketball kayo. Unlike doon sa Adidas na AE1 is kahit mag-double knot kayo, matatanggal talaga yung lace niya. So yeah, lace, it's okay lang. So hindi siya ganun kaganda. May bibili na lang kayo kung may trip kayong paraisan siya ng ibang kulay or i-match siya sa color ng swoosh. So yun. Well, overall design for me, I can go 9.5 kasi maganda siya pang basketball, then maganda rin siya pang casual. So it's like a double-edged sword na kahit na hindi kayo nagbabasketball, magagamit niyo siya pang forma, pang casual, or pang ano nyo. So yun. Yeah, I think that's about it lang yung mabibigay kong review today sa Jamorant 2. So hindi naman kasi siya ganun ka nagbago compare sa first release na siya. So there's really not much to say about sa review ng Socanos na to kasi like it's basically the same nung Jamorant 1. So yeah. Anyway, thank you for watching sa mga subscribers ko na pasensya na ulit. Hindi ko napagbigyan. Lalo na yung sino nga ba ulit yung nagre-request na i-review ko yung Jimmy Butler. Sorry talaga, wala akong mahanap na pair kahit sa mga website na used. Ang hirap hanapin yung sapatos. Hindi naman siya mahirap totally hanapin pero hindi masyadong in the market kasi yung sapatos ni Jimmy Butler, kaya yun. Well, maybe next na re-review ko is I'm going back sa Li-Ning with Wade 8084 Ultra. Yeah. Ayun yung tina-target ko next. So pero I don't think I can upload again weekly kasi medyo mahirap. So I need to wisen up muna sa pag-spend ko ng money para sa aking hobby. So yun lang. Anyways, thank you for watching. Sana mag-enjoy kayo sa performance review. So